guys, today nandito tayo sa isang very historical place dito sa Pilipinas, sa bayan ng Jaen, Nueva Ecija. Sa likod ko, makikita nyo ang famous welcoming arch of Jaen, isang simbolo ng kasaysayang kultura at identity ng bayan na ito. Ang arch na ito, hindi lang basta entrance lang ng town. Ito ay nagsisilbing tanda ng pagkatatag ng Jaen at ng paglipat nito mula sa Spanish era hanggang sa pagiging isang progresibong bayan ngayon. Ito rin ang nagsilbing gateway papunta sa poblasyon area, kung saan nagsimula ang pag-unlad ng Jaen bilang isang community. Pero hindi lang ang arch ang may kwento dito. Tara, puntahan naman natin ang isa sa pinaka-importanting historical site dito, ang Pinagtambangan. Narito tayo ngayon sa Pinagtambangan Shrine sa Barangay Santo Tomas South. Dito, naganap ang isang makasaysayang ambush noong September 1896, kung saan ang mga lokal na revolusyonaryo ay lumaban sa mga sundalong Espanyol. Gamit lamang ang mga bulo at sibat, nagtagumpay ang mga revolusyonaryo at napatay nila ang higit kumulang 40 Spanish soldiers sa Sitio Lumanas, na ngayon ay tinatawag na Pinagtambangan, ibig sabihin lugar ng ambush. Ito ay bahagi ng mas malawak na pag-aalsa na tinatawag na Cry of Nueva Ecija, kung saan nag-alsa ang mga tao laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Upang bigyang pugay ang kanilang kabayanihan, naglagay ng shrine o memorial marker dito bilang paalala ng tapang at sakripisyo ng mga taga-Jaen. Kung iisipin mo, bawat kanto ng Jaen ay may kwento, mula sa pagkatatag ng bayan noong June 18, 1865 hanggang sa pagiging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Nueva Ecija. Ang mga lider noon tulad ng Cabezang Prudencio Esquivel at Kapitan Antonio Emboscado ay may malaking papel sa pagbuo ng independenteng Jaen. At ngayon, ang welcoming art ng Jaen ay hindi lang simpleng istruktura, ito ay simbolo ng pagkakakilanlan, kultura at proud history ng mga Jaenyos. So, if ever you visit Nueva Ecija, huwag niyong kalimutan dumaan dito at balikan ang makasaysayang kwento ng bayan na ito. Ang The Right Institute ay isang private graduate school sa Amerika na nakatuon sa psychology at counseling. Itinatag ito noong 1968 ni Nevitt Sanford upang makapagsanay ng mga profesional sa mental health. Kilala ang paaralan sa kanilang hands-on clinical training kung saan ang mga estudyante ay nagkakaroon ng aktual na karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga tao. Nag-aalok sila ng mga kursong tulad ng clinical psychology at counseling psychology na tumutulong sa mga estudyante upang maging psychologists, counselors at therapists sa hinaharap. Binibigyan din ng institusyon ang kahalagahan ng social justice, pagkakapantay-pantay at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Bukod dito, layunin ng paaralan na hindi lamang magturo ng teorya kundi ihanda rin ang mga estudyante sa totoong sitwasyon sa komunidad. Dahil dito, marami sa kanila graduates ang nagiging mahalagang bahagi ng mental health service at ibang lugar. House of Bishop Vicente P. Reyes. Matatagpuan ang The House of Bishop Vicente P. Reyes sa bayan ng San Antonio, isang makasaysayang lugar sa gitnang bahagi ng Nueva Ecija. Makikita ang ancestral house na ito sa Reyes Street, isa sa mga lumang bahagi ng bayan na kilala sa mga tradisyonal at makasaysayang tahanan. Sa gitna ng tahimik na komunidad, natiling nakatayo ang bahay bilang alaala ng mayamang kasaysayan ng pamilya Reyes at ng mahalagang ambag ni Bishop Vicente P. Reyes, Simbahang Katolika at edukasyon sa bansa. At ngayon, papasok tayo sa tahanan ni Bishop Vicente P. Reyes upang masaksihan ang ilan sa mga bahagi ng bahay na minsang naging saksi sa kanyang buhay at paglilingkod. Habang ipinapakita ko sa inyo ang loob ng ancestral house na ito,
sabay natin balikan ang kwento ng kanyang buhay. Sa likod ng lumang estruktura na ito ay ang kwento ng isang taong naglaan ng kanyang buhay sa pananampalataya, edukasyon at paglilingkod. Dito, minsang nanirahan si Bishop Vicente P. Reyes, isa sa mga kinilalang leader ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Ipinanganak si Bishop Vicente P. Reyes noong May 24, 1907. Sa pagdaan ng panahon, naging kilala siya bilang isang mapaglingkod at dedikadong pinuno ng simbahan. Siya ang naging unang obispo ng Borongan at kalaunan ay naging ikalawang obispo ng Cabanatuan. Hindi lamang sa simbahan, naging mahalaga ang kanyang papel. Naging bahagi rin siya ng pagtatag ng St. Paul School kasama ang mga SPC Sisters dito sa Nueva Ecija. Isang ambag na nagbigay ng edukasyon at oportunidad sa maraming kabataan. Habang tayo ay naglalakad sa loob ng bahay na ito, sisilayan natin hindi lamang ang lumang arkitektura at disenyo ng isang tradisyonal na tahanan, kundi pati na rin ang mga bakas ng kasaysayan at alaala ng isang taong naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Sa bawat sulok ng bahay, tila buhay pa rin ang mga kwento ng kanyang paglilingkod, pananampalataya at dedikasyon sa komunidad. At sa paglipas ng maraming taon, nananatiling simbolo ang tahanang ito ng kanyang pamana at ng mahalagang bahagi niya sa kasaysayan ng Simbahang Katolika sa bansa.